Ang pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Bayan ng Tagkawayan, lahat po ay inaasahan kami. Sa pong magalang na pagbati po sa ating lahat na miyembro ng Sangguniang Bayan, ganoon din po sa ating mga bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pangunguna po ng ating kagalang-galang konsehal Port Salumbides. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa ating pong kalihim, Secretary Bong Tadiki at sa mga kasamahan ko pong bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Simulan po natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan po ng isang panalangin. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong puso naming idinadalangin sa aming pinuno, lalo na sa bumubuo ng Sangguniang Bayan, na bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makakatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming mga tatalakayin at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling po namin ang iyong biyaya at basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay itinataas sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong awitin ng ating pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Sabay-sabay po nating sambitin ang Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and my heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating po mga kalanggalang na Sangguniang Bayan at sa ating po mga bisita. Ang pagbasa po ng ating katitikan. Maraming salamat po kagalang-galang ng tagapangulo Danilo Lalunyo Liwanag. Ang katitikan ng pangkaraniwang pulong po ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan Quezon na ginanap noong Marso 17, 2025 at ang katitikan po ng joint session ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan Quezon at Del Gallego, Camarines Sur na ginanap noong Marso 24 ay naipadala ko na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na konsehalis ng Bayan ng Tagkawayan. Kung kaya ito po ay inaasahan ko na at inihiling
sa ating kagalang-galang Port Salumbidas na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Kung wala pong paglilinaw at pagwawasto sa ating nakaraang katitikan, ay hinihiling ko po na ito'y atin ng mapagtibay. Kung kahit po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangalawahan po ng ating kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura, mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po, Consport. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong agenda sa araw na ito ay bago po pala iyon, ay meron po tayong panauhin mula po sa Senro Calawag na kung saan po ay mag-uulat po tungkol po doon sa unfinished business natin regarding po doon sa quarry po na nangyayari po sa Barangay San Vicente. Good morning po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you po, kagalang-galang na tagapangulo. Hinihiling ko po ang suspension of the rules para po mabigyan ng oras ang ating mga bisita. Suspension of the rules seconded by Honorable Konsehal Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po na nagsususpindi ng ating rules. Pagkilala po sa ating bisita mula po sa Senro Calawag. Sir? Magandang umaga po sa ating pong lahat, sa ating mga kagawad, kay Vice po. So, narito po kami ngayon sa inyong harapan para po mag-ulat po tungkol po dun sa pagmamonitor po dun po sa atin pong quarry area po dito sa may San Vicente. Nung nakaraan po nating pagbisita, marami po tayong napuna na mga lapses po na ginagawa po ng quarry operation po doon sa San Vicente. Nito pong nakaraang linggo, kami po ay nagbisita, kasama po namin ang representative po ng Menro na si Ma'am Lisel, representative po ng sa safety sa MDRRMO na si Sir Bayani. Ano po, na kung saan para po i-monitor kung ano na po yung ginagawa po nung sa quarry activities po. Nung punta po namin doon sa area, with coordination po ito sa kay Sir, kay Consial Botok po magpantay, ano po, sa hindi nasa pagkataon, siya po ay may lakad, ano po, kaya hindi po siya nakakasama. So pagbisita po namin doon sa area, malaki naman po yung naging pagbabago. Ano po, so hindi lang po namin na ano yung mga pictures na nakuhaan po namin doon. At yung mga sistema po ng kanilang pag-extract po ng lupa ay malaki na rin po ang naging pagbabago. So, sa makatuwid po, yung kanila pong siltation pond na inirekomenda po natin, ay ginawa po na nilang permanent na siltation pond na kung saan yung lugar po na yun ay hindi na po nila papakailaman. At yung construction po ng silting pond ay nalaki na rin po ng pagbabago kumpara po nung nabisita po natin na patas-patas lang po na mga sako na nilagyan ng lupa. Ngayon po ay hindi, ang laki na po ng clearance mula po dun sa pond para po sa suporta po para hindi po siya mag-erode. Opo. So yung sa part po ng MGB, yung po lang naman po yung hinahanap namin na siltation pond at yung proper po na extraction po ng nung materials. Karagdagan po, sila po ay nag-hire po ng mayroon po silang safety officer 1 na kung saan siya po ang tagamasid po sa mga problema at sakuna na mangyayari. So, isa pa po yun sa mga development at saka po mayroon po silang bibisita pa bukas po na mining engineer po na kanila pong hinire para po tingnan yung kanilang ginawa pong mga siltation pond at process po ng extraction. So sa ganung paraan po, tayo po ay nagsabi sa kanila o kami po na nagsabi sa kanila na itigil muna yung kanilang operation buhat ng pagkabisita natin dun sa area. Ganun pa man po nung hindi naman po sila nagkaroon ng activities o transportation po na hinihingi nila na katulad po nung sinabi na i-transport po yung mga naka-stock pong
materials po doon na para po mapakinabangan. Hindi po naman nila yung ginawa. At least nung punta po namin, naroon pa po yung mga materials na dapat po sana yung nakatransport na. Sa ngayon po, para po sa amin, sa MGB, part po ng DNR, recommendation po namin na i-resume po yung kanilang operations. Ano po, part po doon sa aming observations. Ano po, dahil po ito ay team na nag-conduct, kaya po ito po ay sinasangguni ko rin po sa inyong kapulungan. Ano po. So, bali po doon sa kung sakali po tayo ay may oras, kung hindi naman po ngayon o sa ibang araw, pwede po natin siyang bisitahin para po at least ay mismong tayo po rin ang makasaksi po doon sa malaking pagbabago po ng activity sa area. So yung lamang po at para po siyempre kahit ano po ay sila po ay may permit na operation ng quarry. So ayan po ay may duration, kaya po hindi po kami nag-aaksaya ng panahon para po at least mapagbigyan po yung mga panig ng bawat isa. Ano po? Sa ngayon naman po ay sinabi naman po namin sa kanila na makakapagawa po sila ng mas maayos at maganda ngayon kasi hindi naman po ngayon na nalurok po ang ulan. Umulan man ay hindi naman po ganun kalakasan. Kaya po kontrolado po sa panahon ngayon yung kanilang mga mga materials kung saan man yan, sa kalsada o sa ilog, ano po. So, yun po yung aming recommendation. Ito po ay inihahain din po namin sa inyo. So, para po at the same malaman din ninyo po. So, yun lang po yung aming observation itong nakaraan. Ano po. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Magandang umaga po, Mr. Chair. Sa ating po mga bisita, pasensya na ho kayo at hindi kami nakasama dahil meron ho kaming may meeting po ata kami noon sa kailan nga po nung Friday po yun, ano po? Friday ay dumating po si Gob at si Kong. Kaya kami po ay hindi nakasama dahil yun po ang kick-off natin. Gustong-gustuhin nga po namin makasama at makita. Hindi lang po namin nagawa. Ano. Anyway po, siguro sa part naman nun ng sanggunian, ang hiling lang namin ay maitama yung proseso. Ano, makomply lahat ng requirements. Di wala ho tayong problema. At least safe ho, pare-pareho tayo. Ang inaano ho natin yung safety. Kaya nga po in-involve din natin ng MDR dahil sila po ang isa sa pwede rin mag-assess nung tinatawag na hazard. Just in case may dumating pong calamity sa atin. Ano. So kung okay po sa ang recommendation ho ninyo, kakausapin ho din namin si Sir Bayani, wala din naman si Sir Bayani, then siguro one of this day mabisita din ho ang sanggunian, doon ho natin mapag-usapan. Ano po? Thank you po sa inyong effort na pagpunta dito sa amin. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Salamat po, Tagapangulo. Katanong ko kay Cons Botok, yung bagang nakita po natin doon na crack, yung kawang na lupa, yun po ay nung naglindol, lumaki daw po. Pakisama na po sa inyong pupuntahan. Ano po, doon sa may part nung din sa kabilang side. Yun lang po, Mr. Chair. Sige po. Sa ating pong bisita, baka po pwede po makapaghintay at maka-inspection po tayo mamaya mga 1 o'clock. Tayo po ba ay may... Wala naman po ata tayong schedule. Hindi kasi po sila galing pa po kasi silang Kalawag. Kaya mas... Pwede po ba... bukas po ba tayo may schedule? Yung suggestion po kasi ni Sir Nestor, mayroon ng findings na bagos na nung lumindol dahil lumaki yung crack, ay baka pwedeng ma-check na din po natin. Portion po ba nun ng permitted area? O labas po? Labas naman po, sir, yung sinasabi ni sir. Labas na Labas po ba yun? Labas po. Oo. Kasi
Part po yun ng bundok, yung 5 gumuho na yun. minutes recess. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang na tagapangulo, meron pa po tayo isang panauhin na mula po sa ating pong hepe ng MSWD, si Ma'am Rhea Rodriguez, upang may ipabatid po sa atin regarding po doon sa MOA. Salamat po. Pagkilala po sa ating MSWDO, Ma'am Rhea. Okay, pagbati po ng isang magandang araw sa lahat po ng konsehal, kay Vice Danny at kay Secretary Sakbong Tadike po. So, mayroon pong inquiry sa amin pong opisina regarding po doon sa ating sa MOA po na pinadala ng DSWD. Regarding po ito doon sa assistance to individual in crisis situation or yung atin pong AIC. So, may sinend po sa aming communication na magbababa po ang DSWD ng fund. Nagkakahalaga po yun ng 1 million na AX fund po. So doon po sa communication ay nagdanais po ang
na magkaroon po ng impormasyon tungkol po dun sa revised guidelines for the implementation of AIX. So, dun po sa MOA na pinadala po ng DSWD. So, ang nabago po dun ay, dahil po nakikita din ng DSWD, na marami po yung nangangailangan at syempre yung atin naman pong lokal na pamahalaan ay yung hindi rin po ganun kalaki yung pondo, hindi po natin kayang bigyan ng lalo na't malaking halaga po yung kinakailangan ng mga kababayan po natin na pwedeng nagkaroon ng sakit, namatayan, or may mga iba pa pong circumstansya na, or yung kinaka-classify po sila as dun sa mga individuals na in crisis situation. So kaya po yung DSWD, bilang sila po yung lead agency po pagdating po sa social services, so sila po yung nag-augment. Sila yung nagpa-provide po ng additional na funding para po dun sa mga individuals in crisis situation. So yung office po namin, kami po ay nagre-refer sa kanila. Halimbawa po, nakahingi na sa atin ng assistance at hindi sapat. So sila po ay inire-refer namin sa DSWD para po mabigyan pa po sila ng karagdagang assistance. At DSWD po ang nagpe-pay out. So sila po mismo yung nagbibigay ng assistance, pwede pong cash, outright po na ibinibigay nila, cheque, guarantee letter. So doon po sa bagong revised na guidelines, ay inaalaw po ang pagkakaroon po ng fund transfer. So yung AIX po ngayon, ita-transfer po nila yung fund sa atin. Yun lang po yung pinagkaiba doon sa guidelines po ngayon. Parang nung COVID din po, kung matatandaan po ninyo nung COVID ay nagta-transfer din po ng fund sa atin. Kagaya rin po ng social pension, yung payout po natin, may mga instances po na sila po ang nagpe-payout, kagaya po yung ating first quarter at yung mga second quarter po, DSWD pa ang magpe-payout. Pero hinihingi po nila na sa susunod na mga quarters ay ita-transfer na po yung pera sa LGU at yung LGU na po yung magpe-payout. Ganun din po yung gagawin para po sa AIX. So transfer po ang fund sa atin, tayo po ang magpe-payout, magpa-process, may mga social workers naman po tayo dito sa LGU, and magli-liquidate po ng fund, isasubmit po ulit sa DSWD yung liquidated po na funds. Kagalang-galang Consyal Port Salombides. Thank you, Mr. Chair. Thank you po, Ma'am Rhea, sa pag-attend po sa imbitasyon ng Sangguniang Bayan. So, nakita rin po namin dito na mula 1,000 ay ang pinakang limit na po ay 10,000, basta not exceeding 10,000. Yes po, para po sa atin. Amount of assistance, medical, funeral, educational. Right po? Okay. Yes po, Cons. Noted. Yun po yung maximum amount na pwede po nating ibigay per client po. Yung DSWD po kasi malaki po yung amount na pwede nilang ibigay doon sa mga individuals po na nangangailangan ng assistance. Pero sa case po natin na fund transfer, so limited po tayo to a maximum of 10,000 po. Kagalang-galang Consyal Botok Magpantay. Good morning po, Ma'am Rhea. Sa kabuuan po ba, ang atin pong small town lottery ay magkano ang na-share sa DSWD? Sa ngayon lang po ay... Dahil sila po ay may share po talaga sila dapat sa na binibigay sa DSWD. Yes po, Cons, meron pong binibigay na share. Wala nga lang po akong hawak sa ngayon kung magkano na po yung fund na na-share nila sa atin. Pati po ang lotto operator. Tama po ba? Hindi ko lang po sigurado yung doon sa pero meron pong STL sa atin na ibinibigay na kapag po yung fund natin, yung LGU AX na fund ay na-exhaust na po siya. So yun po yung ginagamit natin para continuous po yung pagbibigay natin ng assistance doon sa mga kababayan po natin. So ibig sabihin, ma'am, wala ho kayong data kung magkano yung yearly na ibibigay
Sa ngayon po, wala po akong hawak na data. Okay. Pero alam ko po, meron Dahil po tayo. nasa mandato po yun eh. Mhm. Pati po, alam ko po, pati po ang lot operator. Nasa mandato po yun. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Josie Wagan. Hello po. Good morning po, Vice. Good morning po. Paano po, ma'am, yung batayan ninyo, ma'am? Yung batayan ng pagbibigay po ng assistance. Kasi, ma'am, dito, halimbawa, funeral assistance, 1,000 to 10,000. Paano po yun? Kasi baka magkaroon po ng conflict, baka yung mga tao ay magtaka, bakit dito mababa, dito mataas. Paano po yun? Ano po yung basis, ma'am? Okay. Meron po tayong, kasi po yung ating, nagbibigay po tayo ng maximum ng 3,000 doon sa lahat po ng nanghihingi. Pero meron po tayong mga cases na talagang binibigyan, depende po yun doon sa kanilang remaining din na bayaran. Doon, halimbawa po kung meron silang remaining bill sa punerarya, so at ina-assess din po namin. May mga instances po tayo na pag yung talagang walang-wala po yung kababayan natin na namatayan, kaysa naman, kasi babaho po yung patay doon sa bahay nila, hindi talaga nila kayang ipalibing. So mayroon po tayong talagang tinutulungan po natin na maipalibing hanggang sa pagbabayad po doon, paglilibre po doon sa pagkuha ng kanilang death certificate. So kasi po may mga kababayan po tayo na bagamat nakakalungkot na may mga ganun po silang situation. So ina-assess din po namin yon bilang social worker. So tinitingnan po namin yung katatayuan po talaga nila, na talaga naman makikita po kasi yun eh, yung wala talaga sila, mabubulok po yung patay nila kapag hindi po natin sila tinulungan. At meron din po yung mga bills sa punerarya. Yun po yung ina-assess din natin kung magkano po yung pwedeng maibigay po doon sa nang lumalapit po sa atin para sa kanilang pagpapalibing ng kanilang kamag-anak. Pero sa atin po sa LGU, maliit lang po talaga yung kaya nating maibigay. Kasi kung yung budget po natin ay 2.5 million pesos po, sa buong taon po yon, hindi po natin kayang i-shoulder po lahat ng expenses. Kaya po yung office namin ang ginagawa, nagpe-prepare po kami ng social case study report at sinasubmit po namin yon sa PSWDO at sa DSWD para makalikom po ng enough na pera yung kapamilya at maipalibing po nila kasi hindi din po natin kayang makapagbigay talaga ng malaki. Dahil 2.5 million po yon, buong taon po natin yon na budget. Hindi po kakayanin para dun sa dami po ng lumalapit sa atin. Kaya yun po yung referral to AX. Ito po, kaya po with this MOA, so direkta na po sa atin. Nandito po sa atin yung cash, kami po yung mag-a-assess dun sa mga lalapit na hihingi ng tulong. Ang maximum na pwedeng ibigay ay nasa 10,000 po. Depende po dun sa assessment na mangyayari nung social worker. Opo, may social workers pong nag-a-assess dun sa katayuan po nung lumalapit na kliyente. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Good morning po, Ma'am Rhea. Ma'am, pag lalapit po sa inyo, pwede na po ba yung sulat na, yung indigency letter ay sapat na po ba yun para maaprobahan yung hinihiling na tulong sa inyo? Hindi lang po indigency yung kailangan natin. Kailangan din po natin yung death certificate nung namatay. Tsaka po yung indigency. Yun lang naman po yung ating hinihingi. Tapos yung the rest po ng mga attachment na documents like yung certificate na eligibility and general intake sheet ay sa opisina naman po yun ang gagaling. So that pag in case of death, indigency po at tsaka yung death certificate. Pag sa hospitalization naman, yung... Pag hospitalization naman po, syempre po yung medical certificate, medical abstract, and yung resibo po. So kaya po nakikita din po natin, magkano yung ibibigay natin, depende din po dun sa resibo na ipapakita po nila.
Basta lagi pong kasama yung indigency. Yes po, kailangan po ay may certificate of indigency po mula po dun sa barangay na nakakasakop po dun sa ating kliyente. Ganun din po ang hinihingi ng DSWD. ID. So halos parehas naman po yung hinihinging requirements whether DSWD. Pag nga lang po medyo malaki na yung halaga, ay DSWD na po ang mag-a-assess. Kami naman po ay nagpe-prepare ng mga social case study report to support po to recommend yung kababayan natin na mabigyan po ng tulong. Kasama po doon naming i-state na nabigyan ng LGU ng tulong, subalit hindi siya sapat para doon sa pangangailangan. So, tsaka po natin nire-refer sa iba't ibang ahensya. Yun lamang po. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. At salamat, Mr. Chair. Madam Rhea, ang akin pong katanungan ay, kung yung sa hospitalization natin ay, let's say, nasa Naga, pero taga-Tagkaw yan, covered din po ba ng ating program? Meron po kasi din yung sa DSWD, yung sa malasakit center. So sa mga hospitals po, meron pong malasakit. Dito din po sa atin, kung maano nga po ninyo dati, meron po tayong guarantee letter na ibinibigay doon sa lumalapit sa atin para bayaran po yung, doon tayo pang nagbabayad sa hospital. So simula po nung nagkaroon na ng malasakit center, so direkta na po kasi para po yung yung lumalapit, kagaya po no, nandun sa BMC. Mahirapan pa po sila magpauli-uli dito sa Tagkawayan para lang po mag-process nung kanilang bill doon sa hospital. So automatic na po, meron din pong mga social workers ang DSWD doon, sila na po yung nag-a-assist. If ever po na talagang yung bill, tas meron pa pong kailangan bilhing gamot na wala doon sa ospital, so yun naman po, ang nangyayari din, yung mga malasakit centers din po doon sa area, ay nagkakaroon din po sila ng partner na mga pharmacies. Kagaya po dito sa atin, yung laboratory at pharmacies po, may partner po ang malasakit. So doon na din po nila kinukuha, doon na binibili. Pag po wala pa rin talaga yung gamot na yon, so tsaka po tayo doon, iipunin lang po nila yung mga resibo, yung mga binili nila, resibo, kasama nung indigency, medical certificate or abstract, yun po yung pwedeng ihingi nila sa atin. Pag talagang sobrang laki pa rin po ng bill, refer pa po yun sa iba't ibang ahensya. Ang pagkakasabi po ninyo, pag ipon-ipon na yung resibo, saka pwede pong, hindi naman totally mag-reimburse, humingi ng tulong sa inyo. Yes po. Ma'am, paano kung, kaya nga humihingi po yung ating mga kababayan ng tulong dahil wala nga po ma'am silang pambili ng gamot. So, pag wala ho namang ibinayad, wala ma'am resibo. Paano ma'am ang ginagawa po natin dyan? So, yun po kasi yung nasa ating Citizens Charter. Yun po yung nasa guidelines. Opo. Hindi ba natin pwede, let's say, halimbawa, yung 1,000 pesos o 1,500 na guarantee letter lang muna para makuha yung resibo? Hindi ba natin pwedeng gawin yun, ma'am? Wala po kasi tayong ganong, hindi po siya kasama doon sa atin pong process ng AIX, na pwede po tayong may MOA with pharmacy or na doon na nila, tas tayo na lang po ang babayad. So, baka po yun, baka po pwede din nating i-reconsider, kagaya po ng ginawa ng DSWD na dahil iba-iba din po yung nagiging pangangailangan, nag-iiba din po yung sitwasyon natin. So, kaya po sila, nag-come up po sila sa ganong mga arrangement. May malasakit centers, may partners ang malasakit center na mga pharmacies. At yun po, para mabilis din po yung transaction na pag walang-wala po talaga, kasi nangyayari po talaga yun, na walang-wala po yung tao. So, ang ginagawa po ay nanghihiram muna sila ng pera kasi hindi din naman po tayo makakapaglabas ng cash. Dadaan po yun sa proseso, sa accounting, bago po may disburse yung pera. So, yung kaya nga po inire-recommend din pag nagpa-check up po sila sa ospital para dire-diretso po may kailangang laboratory, meds, sila po mismo yung may contact, yung malasakit or yung DSWD mismo ang magbabayad. Although tayo hindi naman po tayo pinaprevent din siguro na magkaroon ng ganun ding arrangement. So, nire-recommenda ba magkaroon kami ng kakilala na merong pharmacy na pwedeng may guarantee? O ano ba ang maisasuggest niyo po sa amin na kami ay maggawa ang aming chairman ng health para magkaroon kami ng MOA sa isang
parmasya dito sa atin at para mas matulungan kasi ma'am, ang problema kasi ng ating mga mamamayan, talagang pinakamahirap ma'am na yung pagpapagamot tapos nag-iisip pa kung saan sila kukuha nung pagpapagamot sa kanilang mga mahal sa buhay. So, kung hihingan ma'am lagi natin sila ng willing na magbigay ang pamahalang bayan ng ating tulong. Pero kailangan natin ipresenta yung resibo. So, wala nga maibili. Yun ang ma'am. Okay ma'am, thank you po. Mr. Chair, thank you. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Yung sa akin po additional kay kagalang-galang Konsehal Bobet. Hindi lang po sa pagbili ng gamot ang problema namin. Meron pong x-ray, meron pong ultrasound, CT scan, na sangayon po dun sa ating mga kababayan, pumupunta sa amin na galing na sa DSWD. Sangayon po sa kanila, ang sabi, mangutang muna kayo sa mga konsehal at pag kayo ay nakapagpa-CT scan, ultrasound, may resibo na kayo, lalagyan ng pondo ng DSWD, tsaka nyo ibabalik. Yun po yung mas mabigat. Yung pagbili po ng gamot, medyo ano yun eh. Pero yun pong CT scan, ultrasound, talagang yun po yung mabigat na minsan sa amin pa lumalapit at nangungutang para po sa mga ganong procedure na nire-request ng mga doktor sa mga pasyente. Baka din po pwedeng may isaayos natin yun para naman po hindi sila yung mga pasyente na gala ng gala para lang makapaglikom ng ganong halaga. Salamat, ma'am. At ang isa pa po ay follow-up din po kay Cons Bobet dun sa mga resibo. Paano po pag ang pasyente ay nagpa-check up or na-confine sa isang pribadong hospital? Salamat po. Paumanhin din po, akin po nga alamin yung tungkol po doon sa palapitin po sa mga konsehal. Kami din po ay ipagpaumanhin po kung meron pong ganong nagiging instances, ano po, na talaga pong na-experience po namin yon siya. Kahit kami po mismo, kami din po ay nag-uuli-uli din kami kung paano matutulungan yung mga kliyente po natin na talaga namang wala po silang pambili nung gamot. Ang pinakamahirap po talaga dyan ay yung sa atin pong pagpapalaboratory, x-rays. Yun nga po, kasi po kung may partner po na mga pharmacies or other agency, kung i-allow din po yun na sa ating level ay magkaroon din tayo ng ganong partner sa mga service provider, ay mas magiging maganda po yun siya para doon sa mga clients natin na talagang walang-wala po. Kasi kami po mismo ang nakakausap nila. Pag lumapit po sila sa amin, wala din naman po kaming magawa dahil yun po yung nandun sa guidelines natin. Cash po talagang ibinibigay natin. So doon naman, mas maganda po na kagaya nung kaya lang po yun nga pang tinitingnan natin kasi may malasakit center po tayo, may partner na sila eh. Although meron na po tayo, DSWD na po yun, mas malaki din po ang pondo kasi ng DSWD kesa sa atin. Unless, pag po ganun, lalakihan din po natin yung fund allocation natin for AIX. So, yun naman po sa malasakit, kasi pag nagpa-check up sila dyan, meron po talagang, may existing partnership na po siya. Yun nga lang po, yun, hindi ko lang din po alam kung yung ibang mga gamot or laboratory ay, kasi wala po dito noon sa atin, like CT scan. So, nire-refer po namin yung sa Kabusaw, meron po doong hospital. So, nagbibigay din, yun nga lang po, talagang ina-arrange namin lumalapit din sila sa MDR or para biyahe po, papunta doon sa hospital, near yung hospital kung saan, pwede sila, mahal po kasi ang mga CT scan, ultrasound. So, ganun po yung, may ginagawa po tayo. Yun nga lang, talagang ang dami, ang haba nung proseso na kailangan natin silang i-refer doon sa ibang mga malalaking ospital para maka-avail po sila ng mga services. Kasi nandun po yung malasakit center. Doon naman po sa mga naha-hospitalize sa private, yung private hospital po at public and private, meron po yung sa MSS or yung Medical Social Service section.
At ang mga hospitals din po ay may mga nandun na po yung mga ibang agencies, kagaya po, except po dun sa malasakit. So meron din po silang sa PCSO, direct din po nilang nilalapit, PhilHealth, at mga foundations po ng hospital mismo. So kaya meron din po dong social worker na nag-a-assess po dun sa kalagayan ng mga kababayan natin. Pero paano po kung mas malaki pa rin talaga yung mga bills? So hindi naman po yung dito po sa atin sa Quezon, marami pong partner ang atin pong QMC sa Governor's Office po. Para lumalayo sa pagkaano ko po. Ang point ko, ma'am, uuwi ang pamilya ng pasyente sa Tagkawayan, nakauwi na. Discharge na sa hospital. May dala pong resibo na may mahihingi po bang tulong sa pamalaang bayan? Meron po. Pagka po na-confine sa pribadong hospital, Yes po. meron po, pwede. Kahit po outside Quezon, pwede po yun. Pwede po yun. Ayan. Ay, yung binabanggit ko po, Cons, ay if ever sila kasi minsan po ay ang pinakamalapit na dun sa area nila ay dun na nadala sa pribadong ospital kahit ayaw nila, syempre po unahin ang buhay. Dun po, pwede pa rin pong maka-assist ang LGU. Yes, ma'am. Mr. Chair, ang pinupunto ko lang po ay yung na-discharge na kung sila ay makakahingi pa ng tulong at may hawak po silang official receipt na binayaran sa hospital. Hindi naman po yung talagang kung magkano yung binayaran yung tulong lang na manggagaling sa pamalaang bayan. Marami po salamat at okay. Yes po. Kaklaruhin ko lang po, pwede pong lumapit kung sila po ay eligible. Again, Certificate of Indigency and lahat po ng dokumentong kailangan. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Nauna. Thank you po, Mr. Chair, for the recognition. Tanong ko lang po kay Ma'am Rhea. Kami naman po ay palagi niyong kasama pag dumadalo po kami ng Barangay Assembly. Palagi po namin napapaliwanag yung mga programs din ng munisipyo. Ma'am Rhea, bilang ako po nasa Committee Chair ng Education, baka po pwedeng maipaliwanag na rin yung sa educational assistance na natatanggap mo ng Thank you po. Baka po pwede pong, bago pumunta sa educational assistance, yung tanong ko po kasi ay sa medical at funeral assistance pa po. Baka po pwede munang tapusin po natin yung topic po doon kung inyo pong mamarapatin. Thank you po. Pasintabi lang po kay Cons Leo bago po tayo tumungo sa educational assistance. Paano po ba yung distribution po ng ating AX? Alam ko po parang meron po sa part ng Office of the Mayor, meron po din sa MSWDO. Gaano po ba kalaki at gaano kadami yung mga pasyente na nangangailangan ng medical at funeral assistance na nabibigyan po ng inyong opisina? Meron po ba kayong data kung ilan po ang nabigyan nyo ngayong taon na ito? Kasi po, lumalapit po sa amin ang mga tao, ang tinatanong ho, kapag nanghingi ng tulong, bukas naman po sa loob namin magbibigay ng tulong. Pero po siyempre, tungkulin ho natin ng gobyerno na ilapit sila sa gobyerno dahil meron nga po tayong AX program. Pero kadalasan no, pag tinuturo namin sa AX, sinasabi po nilang wala nang maibigay. So, ilan po ba ang natutulungan? Kunyari po yung galing sa inyong office at yung galing sa office ni Mayor, and magkano po yung amount ng mga naitulong? Para naman po alam po namin, yung sasabihin namin sa ating mga kababayan, oras na lumalapit sila sa amin, ay di kung alam namin wala nang palang pondo, hindi na namin tuturo doon. AX po natin ay nasa Office of the Mayor, yung para po doon sa medical assistance. So meron pong staff doon na naka-assign kami na nag-a-assist po doon, nagpe-prepare ng lahat ng mga documentary requirements. So yung wala pa lang po kaming report kung magkano na po at or ilan na yung nakalapit sa atin ngayong quarter po na to. Pero last year po nasa 3 million po yung ating naibigay po na assistance. Magkakahalo na po yun, medical, burial, and transportation assistance. So nasa 3M po yun siya kasi meron po tayong supplemental nung last year. So yun po siya ay may report po talaga kami noon kung magkano yung naibibigay. Pinapapicturean ko lang po kung ilan individuals in total po yung ating nabigyan. Yung last year pa lang po yun. Pero ngayon pong quarter,
nag-ano na po kami, parang nasa 800 to 900,000 na nga po. Ay 2.4 lang, 2.5 lang po ang ating pondo. So halos kalagitnaan pa, wala pa pong hindi pa tapos ang second quarter ay halos kalahati na po nung ating fund ang nai-release na po natin for AIX. So yun po yung dito sa atin, yung pondo po ng, isa lang po kasi yung sa MS at saka yung sa OMM. Isang funding lang po yun. Ako po yung may staff po akong social worker na nagre-review ng mga documents nila. So, as to sa number, marami po yung nabibigyan. Kasi yung atin nga pong ay, at least hindi po sila empty-handed na aalis mula sa atin. Pero ang pinakamalaki pong naihihingi natin na milyon-milyon, ayun pong inilalapit natin sa iba't ibang ahensya kagaya ng DSWD. So yung nung nakaraan po, meron kaming isang client na nasa 1 million yung naibigay sa kanya ng pinaghalong sa province at sa DSWD. So kasama din po yun doon sa, yun naman pa, hindi sila mahirap na mahirap, pero dahil milyon-milyon po yung bill na inabot niya doon sa hospital dahil na ICU po siya. So isa lang po yung example na ganun po kalaki yung pwedeng maibigay doon sa taga-Tagkawayan, not necessarily po doon sa maganda po na mas madadagdagan yung dito sa atin na pondo. Pero kung sakaling sobrang laki po, nakakahingi po talaga tayo through doon sa mga social workers po sa amin. So nire-recommend po namin sila sa ibang agency na mas malaki po yung range, yung amount na pwede nilang itulong. So ngayon po sa atin halos na I think nasa 900,000 na po yung naibigay natin nung hanggang March 27 po. So yun po yung natin, pero yung budget po natin ay 2.5. Sa magkano na po yung ay kung hindi po ako nagkakamali kasi nirelease na po namin yung fund for second quarter. Na-release na po for second quarter. Kasama. Okay. Baka po pwede na lang po kami makahingi ng data po after nito. Para at least lang po kapag may lumalapit sa amin. Opo. Hello. Kasi po, nakakahiya po. Nagpapabalik-balik ang tao. Itinuturo po namin sa AX dahil nag-expect. Buhay ay dispalinghado. Nag-expect po kami na may makukuha silang assistance sa AX. Pero po, pag pinapapunta namin doon, babalik sa amin na walang nakukuha. So at least may data, may figures, ilan nakatanggap, yung amount, para at least maipaliwanag namin. At siguro for further paglipas po ng mas matagal na panahon, ay mas mapalaki po yung funding natin. So yun lamang po, Mr. Chair. Thank you po. May katanungan para sa educational assistance ang kagalang-galang Konsehal Leo San Binaventura. Okay, good morning po, Cons Leo. So sa atin po ngayon, meron po tayong educational assistance na pinoprovide. Tatlong opisina po yung nagpo-provide noon. Meron po sa Office of the Mayor para po doon sa mga college students din po. Peso din po. Yung peso naman po natin ay specific for graduating college students and preparation po para doon sa kanilang pagtatrabaho, yung ibang mga pine-prepare po natin. At yung sa MGAD naman po ay meron din po tayong educational assistance. So medyo ang lang po namin ay yung sa MGAD at peso, so isahang payout lang po ang ginagawa namin. So meron lang din po kaming mga documentary requirements na hinihingi dun sa mga students po na nagnanais na makasali po sila. So tayo po ay mayroong current na po na nasa 200 na po yun siya na estudyante. So ang amin po ay sila din yung taon-taon, sila din po hanggang sila po ay makagraduate. So yun po yung part ng program na hindi po siya ganun kalaki kasi 5,000 lang naman po yung ibinibigay natin. Pero malaking tulong na din po yun para sa isang pamilya na nagnanais na makatapos ng pag-aaral. So yun po yun, meron po kaming mga requirements na hinihingi, kadalasan naman po doon ay yung mga sa school-related po na requirements. So ang nangyayari po yun, so pag mag-start na ng enrollment, kagaya pong ngayon po medyo wala pa po kasing, hindi pa po pwedeng mag-release ng fund So kaya po ang mangyayari po noon, baka by July,
July na po makapag-start po, makapag-release po. Target po namin ay mai-release po yung assistance para maihabol po dun sa mga nag-enroll pa lang mga gastusin ng mga bata. So meron po yung mga requirements, indigency din po. Yun yung usual na hinihingi po natin sa AX. Ang iba lang po, dahil educational assistance po siya, yung galing po sa school. So kung dating estudyante na, tinitingnan din po namin yung mga grades nila. Kung ano po yung academic performance nila, enrollment certificate, galing doon sa school kung saan po sila nag-aaral. So yung mga forms naman po ay available na sa aming opisina. Medyo nag-change lang po. Dati po ay August nagpe-pay out kasi yun po yung start ng klase. Ngayon po ay, target po ay July kasi June po ay baka makas-prepare na rin po yung mga documents ng mga estudyante na nagnanais po na mag-apply for assistance. So meron po tayong current na mga grantees. So taon-taon, yun po iniintay din namin mag-end yung klase kasi may nag-graduate po. So pag may nag-graduate, so mag-open po ng panibagong slot. Tapos meron din pong slot dahil meron din po tayong priority. So meron nga lang po talaga tayong pinaprioritize kagaya po nung sa ating pantawid. Yung mga pantawid po, yung mga 4-piece beneficiaries po natin na nag-graduate na sila, pero meron pa rin silang mga anak na nag-aaral pa at kailangan nila ng tulong. So as part po ng ating commitment sa kanilang aftercare, pinaprioritize po sila para dire-diretso po. Kung may anak silang nag-aaral, senior high school or college, priority din po sila. Yung mga gender-based GVB survivors po, yung magulang, priority din po natin sila. So, taon-taon, meron naman po tayong napapag-graduate. At pag nag-graduate po sila, dire-diretso po Okay yun. na po, ma'am. Masyado na po mahaba yung ano. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Natanong na naman po yung gusto kong itanong. Maraming salamat po, Mr. Chair. So, recommendation lang, ma'am, dahil sa napakahaba po ng iyong binabanggit, hindi po yan masusubaybayan ng ating mga kababayan sa dami-dami ng requirements kung ano-anong programa. Magkaiba ang AX ng education, magkaiba ang AX ng burial, magkaiba ang AX ng medication. So, baka po pwede, lalo na yung malalayo tulad ng Barangay Malbog, Barangay Bosigon, Barangay Kasispalan, Barangay somewhere dyan sa malalayo, San Mandel Carbe, pupunta dito, magtatanong lang ng mga requirements, babalik sa kanila, tapos babalik dito, ipapile, magpapabalik-balik, makukuha 1,000. Kaya pagbalik nila 3 beses, mahigit ng 2,000 ang gastos, kasama pa yung dagdag na oras ng kanilang abala. Mangyari lamang po na naglagay kayo ng posting sa lahat ng barangay hall ng ito yung requirements para sa medicine, ito sa burial, ito sa kung ano man yung mga programa, ma'am. Kagalang-galang Konsehal Porch Alumbides. Thank you po, Mr. Chair. Last na lang po. Ito po kasi, other matters na po ito, pero po concerning pa rin sa ating chief po ng MSWDO. So gusto lang namin pong i-follow up kung meron na po bang funding yung ating pong ipinasang ordinansa, Mr. Chair, ng Sangguniang Bayan na wala hong tumutol at ito po ay pirmado ni Mayor Carlo. Kung meron na po funding yung ating poster ordinance na nakalagay po doon yung mga ilalagay, ipapaskill po sa mga business establishment, butika, at kahit po sa mga transportation, kung meron na po yung ordinance natin ng 20% poster ordinance. Sa ngayon po ay wala. Sa propose po namin for 2026 ay meron po kaming isasama para po doon sa printing po nung mga posters. Pero pwede naman po kasi yung existing po na pwede makapag-post pa rin po kahit hindi not necessarily ay yung mga poster po. Maganda po kasi sana talaga yung poster siya yung hindi nababasa para hindi po basa-basa maaalis doon sa sa tindahan. Pero pwede po for the meantime printing. So yun po yung pwede naming magamit para po ma-post na po doon sa mga business establishment. Ma-avail po ng ating PWD yung kanilang rights po. Okay po, ma'am. Thank you po. Kasi po, napakalaking bagay po. Alam naman po natin, batas po yun. With or without the poster, dapat nagbibigay ng 20%. Ang nangyari nga lang po, kasama ko po nung tanda ko si Konsehala Reby, nung nag-payout po kami sa mga senior citizen na 90 pataas,
halos lahat po sila sinabing hindi nila na-avail. So at least po sa pamamaraang ordinansa na ito na pinagtibay ho ng buong Sangguniang Bayan ay at least mapaalalahanan po natin yung ating po mga business owners at yung mga senior citizen tungkol sa kanilang karapatan. Kaya maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Botok, magpantay. Mr. Chair, pasensya na po. Sasamantalahin ko na po. Nandito po ang ating bisita si Ma'am Rhea. Ma'am, lagi po itong tanong sa amin sa barangay. Tanong ko po, ilang slot po ba yung sa senior citizen po ang ibinigay ng national dun sa mga nagpe-pension? Ilang slot po ang bigay? Yung atin po bang social pension Opo, po yung yun? social. At the same time po, Ma'am Rhea, quick answer lang din po. Yung ilang taon po yung nag-pay out sa ngayon? Ano po yung updated? Saglit. I-check ko lang po yung, meron po kasi tayong current na data ng pensioner. Tingnan ko lamang po, may tinanong ko na din po yun sa PDO po ng DSWD. So as of ngayon po, yung atin pong beneficiary po na social pensioner ay 2,705. So yung amount po nung grant na ibinibigay nila ay for second quarter po ito ha. So 2,705 po na senior citizen social pensioner. Ang amount po nung pwedeng i-pay out po for second quarter po natin ito ay 8,115,000. Ito po yung pensioners natin, yung current pensioner po natin. Dito po sa bayan na to, yun po ang allotted sa ating bilang. Allotted po para dun sa mga senior citizens po natin dito. Alam naman. Then ano po yung taon na hanggang anong taon po? Wala pong binabanggit kung ilang taon. Basta po sila ay eligible doon sa guidelines. Pasok po. Basta senior citizen po. Yun. Sabi dapat yung mga nauna muna, ano po ba yung mga 70 po ba nakakatanggap? Kasi yung mga 65, yung 60, hindi pa nakakatanggap lahat eh. Although kino-consider po yung edad, pero syempre po, pa-priority dahil nasa 6,000 plus po ang senior citizen natin. Po, ang tanong ko nga po is, ano po yung taon para mabigyan sila, ma-include sila dun sa 2,000? Basta po nag-60 years old. Pero meron po kasi, kung iisa-isahin ko po kasi yung ating, okay lang naman po, may guidelines din po kasi yun siya. Basta po senior citizen siya, nabibilang sa mahirap na pamilya. Yun nga lang po, i-consider po natin yun. Sa halimbawa, kung merong mas matatanda sa kanya, syempre po, may ranking po siya. Yun po yung tanong ko, yung ranking. Opo. Di ba, hindi naman nga lahat nabibigyan. Pasok siya sa senior citizen, pero hindi pa siya eligible dun sa 1,000 na po ba ngayon? 1,000 per month po. 1,000 per month. Ano po? Kasi nga po, eligible po sila. Hindi nakatanggap kasi inuuna pa nga po yung mga matatanda nga daw po. Kaya nga po tinatanong ko kung ano yung ceiling, mga 70 pa pataas yung nakakatanggap o... Meron pong kahit 60, as young pa rin, as 60 to, depende po yun doon sa assessment. Kasi kahit may 70 years old po, kung mas higit na nangangailangan itong 62 years old, siya pa rin po yung ipaprioritize po natin. Sige po, naintindihan ko po. So may 60 na nakakatanggap o yung mas younger na senior pa na mga 60 to 60 nakakatanggap. Depende doon sa assessment. Yes po. Okay. Thank you po. Ang isa pang medyo masalimuot dito sa pensyon ng senior citizen, kahit pa ikaw ay pasado doon sa requirements nung assessment para mapasama, pero dito sa 6,000 na senior citizen, nadadalawan 2,700, so nasa 3,300 ang hindi nakaka-pension. Doon, meron talagang eligible pa na makasama. Lamang, yun yung allocation ng DSWD National. Doon nagkakameron ng inggitan. Siyempre, halimbawa, si Juana,
pareho lang naman ang katatayuan, magkapit bahay pa. Yung isa na pension, yung isa hindi. Yan ang talagang medyo may kahirapang ipaliwanag. Hindi talaga makaya ng pondo galing nasyonal. Ang naiipit, siyempre, lokal. Ngayon, ang maganda dito, magawan ito ng ordinansa na yung pondo na manggaling dito sa lokal, malagay natin at least may kaunting pa doon sa naiwan, doon sa kasi nga 6,000 to, nadadagdagan naman ito yearly kasi may natanda, may iniaanak, may natanda, may namamatay. Pero lagi itong padami. Ano ma'am? Kasi to 3,300 yung hindi nasahod. Check ako sa dami nating pinuntahan na doon ay may mas sobra pang eligible kaysa doon sa natanggap na 2007. Na doon ang malaking problema ng DSWD. Na kung saan dapat siyang pinupulpak ng budget, hindi mo na maintindihan kung nasaan ang mga budget. Sorry. Pero kaunti na lang. Konsehal, Botok magpantay. Pension na lang po Dati po 500 yung pension. Kailan lang po nagsimula yung 1,000? Last year last year ano po? Sana po ang ginawa na lang ng gobyerno, 500 na lang, dinagdagan na lang. Dinoble na lang yung recipient. Para ang nangyari, mas doble tuwa yung mga nagpe-pension, yung dobleng galit, hindi na lang. Sorry po. Pero yun na lang po sana ang ginawa. I advise you beyond our jurisdiction na mag-decide ng ganyang Kagalang-galang Konsehal Josie Wagan. Good morning po muli. Pasintabi po. Alam ko po ay dumaan po yung sa ng Senado. Yung 1,000. Absolutely right. Vice, curious lang po ako, ma'am. Kasi po may mga government employee po tayo, ma'am, na medyo low income. Sa education assistance lang po, Vice. Medyo low income talaga na medyo hirap ding magpaaral. Tanong ko lang po kung pwede po ba silang mag-avail ng tulong ng educational assistance po sa DSWD. Yung pong mga low income, halimbawa po yung 150,000, iba po ang nakakasakop. Pwede rin, yun, kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, ay limitado din po yung nakalaang pondo natin. Kagaya po nung sa senior, syempre po kung government employee, kahit papaano ay may araw-araw, buwan-buwan, may sinusweldo, may opportunity na mag-borrow ng pera sa mga bangko or iba't ibang institution. Kung ikukumpara po dun sa mga households na talagang walang-wala po silang ganon, pero nagnanais na makatapos ng pag-aaral. So, hindi lang po yung priority, pagdating po dun sa assessment, ay, syempre, kung may mas higit po na nangangailangan at sila po yung kaya din namang i-counterpart ng magulang, ay ipaprioritize po sila. Vice, itanong ko lang po ito kasi marami din naman pong mga dito empleyado, nagtatanong din po sa na to. Thank you, Vice. Sa nire-refer din po namin sila kasi yung hindi po natin nakikita na bibigyan dito lahat or hindi ganun kalaki. Lagi pag dumaan po sila sa office namin, yung kahalagahan po na pumupunta sa opisina namin, ay naire-refer po namin sila. Meron din pong educational assistance na pinipay out po ang DSWD. Doon po sa office po doon sa satellite office po ni ni Kong. Doon po din sila pwede kasi yun po ay DSWD na So pag puno na po sa atin, refer po namin sa kanila sa DSWD po na sa AX din po. Okay. At least po may sasagot kami. Yes po. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Salamat po, Mr. Chair. Ma'am Rhea, katanungan ko po, yung senior citizen namatay. So, wala na po siya yung pension. Sino na po ang nag-a-assist ng kung sino yung ipapalit na magiging pensioner? May yung sa DSWD guidelines po, may validation po silang kinakandak. So yung mga senior po natin, ina-announce din naman po yun sa mga meeting na pwede silang mag-apply na.
tas naka-waitlist po yun sila, bumababa po dito ang DSWD para interviewin sila, i-assess sila, tas nagbabalik po ng list dito. So, meron po tayong nasa 200 plus na naka-waitlist doon sa social pension. So, pag may namatay, yun doon po kumukuha ng kapalit. Kasi dapat po kasi nga, alam na nung mga na-interview na, yung kompleto na ang papel, na huwag naman napapanalangin na mamatay. Ibig sabihin ko, naandun sila sa waiting list. Kasi doon sa sinasabi po ninyo na 6,000 yung pensioner, hindi naman kasama, di ba, naandun yung may maayos na pamilya, may mga anak daw na may kaya naman magkuhan. So dapat maklearing o ano ba tawag dito? Masala ma'am natin, sino ba talaga doon sa 6,000 na yun, yung talagang kinakailangan na mabigyan ma'am natin ng pension. Sana makakuha ma'am kami ng lista kung po pwede. Sige po, may binaba na pong list nung last year pa yung DSWD, yung result po ng validation nila, kung sino-sino po yung pwedeng maging kapalit. Kung in the event po na merong namatay, yun nga lang po ay as to dun sa request po dun sa names, i-relay na lang po namin. Pero meron na po tayong nasa 200 plus po yun na naka-waitlist. Kasi nag-request na din po kami sa DSWD. Sila po kasi ang magva-validate nun. Kasi programa po ng DSWD yon. So kami po ay nag-iipon lang ulit nung mga senior citizen na pwedeng sila na po yung kasunod for validation. Kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Vice, tanong ko lang po kay Ma'am Rhea. Kasi po, just, halimbawa po, ang namatay po ay yung ama. Ano po? Hindi po ba pwede nating i-prioritize, ma'am, yung asawa na ipalit, kung siya ay senior din, na manggaling din po sa family? Hindi po ba pwede yun, ma'am? Yun naman po ay may application. Kaya po sinasabi po namin na kung ikay senior citizen na, mag-apply na for social pension. At least nandun na yung pangalan nila. Siyempre po, mabilis na po ang assessment nun sa amin. Kasi eto, alam na naming mahirap din talaga ito sila. Magiging mabilis na po, provided na sila din po ay na-validate na. Na-interview na po sila, na-assess na po ng DSWD, at yung pangalan po nila ay magre-reflect doon po sa listahan doon sa waitlist po ng LGU. So karagdagan ma'am na doon sa sinabi ni Consel Bumel na halimbawa sa 6,000, 1,000 ito yung may mga kakayanan. 1,000 ito yung top priority. Ang sinasabi ko ma'am ay doon sa hindi nabibigyan, doon sa 3,000. Sabi mo kasi 6,000. 2,007 yung pensioner natin. So, ikakategorize natin si 3,300. Ito yung hindi na aasa talaga kasi may pinamumuwis, may mga something na hindi papasa sa inyong requirements. So, ito naman yung Ito yung cluster ng waiting. Ito naman yung cluster ng medyo hindi pa kasali sa doon sa waiting list. Kasi nga diyan nga nagkakamero ng yung sinabi niya na kailan kaya magkameron ng ganon kasi pamalit. So para din naman sa legislative agenda ng ating mga kagalang-galang na konsehal, magawa naman nila ng programa yung talagang hindi na makakaasa doon sa programa ng nasyonal. Siguro, sino ba sa senior? Si Kagalang-galang Consel Port Salombides. Para doon sa iba pang mga talakayan, punta na lang sa opisina ng DSW, doon sa ibaba sa MSWD para hindi na tayo masyado maghaba. Kasi yung mga requirements niyan, although may pagkakaiba, pero may pagkakahawig. So, iba-iba lang ng programa. Thank you, Ma'am Rhea, sa iyong mahabang oras na binigay sa amin. Okay, maraming salamat din po. Magandang tanghali na po mga kagalang-galang na konselos ng bayan at kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating po
naka-agenda po sa araw na ito ay para po sa mga budget na dumaan po sa committee meeting kaninang umaga. Ito po ay ang annual budget po ng Malbog, Laurel, Kinatakutan, Bagong Silang, SK Bagong Silang, Santo Tomas, SK Santo Tomas, Manato Station, SK Manato Station, Santa Cecilia, SK Santa Cecilia, at SK Tunton. Dito naman po sa ating pong mga unfinished business, yung pong resolution adopting the 10-year solid waste management plan of the Municipality of Tagkawayan, Quezon Province, fiscal year 2023 to 2032. Tapos po ito po yung pinag-usapan natin kanina, yung pong a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon a Memorandum of Agreement with the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, represented herein by the Regional Director, Director Barry Archua, intended for the revised guidelines for the implementation of the assistance to individual in crisis situation, yung AICS nga po. Meron pa rin po silang pahabol ang DSWD. Ito pong resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor in behalf of the local government unit of Tagkawayan, Quezon, to sign into amended Memorandum of Agreement, MOA, with the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, represented herein by its Regional Director, Director Barry Archua, intended for the implementation of supplementary feeding program for calendar year 2024 to 2026. Meron din pong tatlong resolution po dito ang Barangay San Francisco. Una po ay ang paghiling po sa Sangguniang Bayan sa pamamagitan po ng ating tagapangulo kagalang-galang Danilo L. Liwanag na umihiling po sa ika-4 na distrito sa pangunguna po ni Congressman Attorney Mike Tan na mapagkalooban ng kanilang barangay ng 3 top priority projects: covered court, barangay hall, at water system. Katulad rin po ng kahilingan sa SB, kasama po ang o sa pamamagitan po ng ating kagalang-galang na tagapangulo, mahiling naman po kay kagalang-galang Gobernadora Doktora Angelina De Luna Tan na mapondohan ng opening po ng Farm to Market Road sa sitio ibaba ng Barangay San Francisco. Isa pa po, katulad din po ng paghiling kay Attorney Mike Tan din po, ang ating congressman, na mapondohan ng hand washing facility and rainwater collection ng daycare center. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Kagalang-galang Konsyel Ribim Masangkay. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang tanghalian na po, nakakaliyo na. Kahilingan po ng ating mga barangay na mapagtibay ang kanilang annual budget ng mga sangguniang barangay at sangguniang kabataan. Na ito po ay nanggaling ang request sa tanggapan ng Municipal Budget Officer. At nireview po ito kaninang umaga ng Sangguniang Bayan. Kung kaya po hinihiling na mapagtibay ang annual budget ng Barangay Malbog na nagkakahalaga ng 2,618,668.40 centavos. Barangay Malbog ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang Barangay Laurel para po sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 3,083,955.16 centavos. Barangay Laurel, budget po ng Barangay Laurel, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Barangay annual budget ng Barangay Kinatakutan na nagkakahalaga ng 4,493,506.38 centavos. Barangay Kinakutan budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol?
Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Kasama na po dito ang Sangguniang Kabataan budget. Ganon din po ang Bagong Silang annual budget na nagkakahalaga ng 3,359,021 pesos .76 centavos. Barangay Bagong Silang annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin natin pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Bagong Silang na nagkakahalaga ng 335,902 pesos .18 centavos. SK annual budget ng Barangay Bagong Silang ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal ABC Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Barangay Santo Tomas at annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Santo Tomas na nagkakahalaga ng 3,035,725.63 centavos. Annual budget ng Barangay Santo Tomas ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Barangay Manato Station kasama po ang annual budget ng Sangguniang Kabataan na nagkakahalaga ng 3,399,186.63 centavos. Annual budget ng Manato Station kasama po ang sa Sangguniang Kabataan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Barangay Santa Cecilia at Sangguniang Kabataan ng Barangay Santa Cecilia na nagkakahalaga ng 7,163,932.39 centavos. Annual budget ng SK at ng Barangay Santa Cecilia ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Para naman po sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Tunton, para po sa annual budget sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 340,613.08 centavos. Annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Tunton, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Josie Wagan. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Marami pong salamat. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you po, Mr. Chair. So, yung natalakay naman na po kanina, yung ating pong AX na nabinbin po natin. So, ngayon po ay akin pong hinihiling resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Agreement with the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, represented herein by its Regional Director, Director Barry R. Chua, intended for the revised guidelines for the implementation of the Assistance to Individuals in Crisis Situation or AX. Motion para Memorandum of Agreement seconded by Konsehal Choi Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po, Mr. Chair. Isa pa po, a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar in behalf of the local government unit of Tagkawayan, Quezon to sign into an amended Memorandum of Agreement with the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, represented herein by its Regional Director, Director Barry R. Chua, intended for the implementation of the Supplementary Feeding Program, SPP, for the calendar year 2024 to 2026. Authorizations para amended Memorandum of Agreement. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, atin na din pong pinagtitibay. Mr. Chair, salamat po. Last na po. Sa kadahilanan pong may pagkukulang ng ambulansya at PTB sa ating bayan,
at sa dami po ng pasyenteng nangangailangan, ako po ay magalang na humihiling kay Honorable Melquiades A. Robles, General Manager ng PCSO, na makahingi po ang ating bayan ng PTB o yung Patient Transport Vehicle na magagamit po ng ating mga kababayan na nangangailangan po ng ambulance o ng service patungo sa mga ospital. Resolution para sa PTB sa ating mga PCSO ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan na wala pong pagtutol. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Pero. Salamat, Tagapangulo. Kapasyan bilang 003 Series 2025. Kapasyang magalang na hinihiling ng sangguniang bayan ng Tagkawayan, Quezon sa pamamagitan ng ating pangaluhang punong bayan, kagalang-galang Danilo L. Liwanag, na hilingin sa kinatawan ng ika-4 na distrito ng Quezon, Congressman Atty. Mike Tan, na pagkalooban ang ating barangay ng 3 top priority project: covered court, barangay hall at water system. Ipinasisiya katulad ng dito ay pinasisiyang magalang na humihingi. Tama ba? Resolution na. Okay na po yan. Okay, salamat po. Resolution po ay pinangaluhan ng kagalang-galang ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Dalawa pa daw yan? So may top 3 at may top second 3. Ganun. Kapasyang magalang na humihiling sa sangguniang bayan ng Tagkawayan, Quezon sa pamamagitan ni kagalang-galang Vice Mayor Danilo Liwanag na pagkaroon ng isang resolusyon na hilingin sa ating kagalang-galang Gobernadora Dr. Helen Tan na mapunduhan ang opening of Farm to Market Road Sitio Ibaba. Isa pa. Resolution po para sa kagalang-galang na Governor Dr. Helen Tan ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kapasyang magalang na hinihiling ng sangguniang barangay ng San Francisco sa sangguniang bayan ng Tagkawayan, Quezon sa pamamagitan ni kagalang-galang Vice Mayor Daniel Liwanag na magkaroon ng isang resolusyon na hilingin sa ating kagalang-galang na kinatawan ng ika-4 na distrito, Congressman Atty. Mike Tan, na mapunduhan ang hand washing facilities and rainwater collection ng daycare center. Tatlo. Ang kahilingan po ng Barangay San Francisco, bukod sa top 3 ay may second 3, ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan. Walang pagtutol. Hindi, pag sinabi ko kasing top 3, ando na yung ano, ay siguro ito yung maliliit, ay di second 3, ano. Anyway, ganoon naman talaga ating mga pamunuang barangay sa pagsisikap na mapaunlad ang ating mga barangay. Ano. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Dito na lang po ako sa aking upuan. Isa lang naman po itong reso. Talaga pong in demand si Congressman ngayon. Ano po? Mr. Chair, nung galing po kami ng Barangay Assembly ng Bagong Silang, meron din po nagpaabot sa akin ng isang resolution. Kung kaya minabuti ko po na dito sa Sangguniang Bayan ito dalahin, ako po ay nag-aakda na isang kapasyang humihiling sa ating kinatawan po na 4 na distrito, kagalang-galang Congressman Atty. Mike Tan, na mapasama po sa priority project na proyektong covered court ang Bagong Silang National High School po, sapagkat walang sapat na pondo ang barangay at pamahalang lokal upang may pagpagawa ng nasabing proyekto na gagamitin naman po sa iba't ibang kapakinabangan ng mga mag-aaral. Yun lang po, Mr. Chair. Resolution ng cover court para sa Barangay Bagong Silang National High School ay pinangaluhan po
ng ating masisipag at very supportive na Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Joy Eliasar. Magandang umaga po. Ito po ay regarding po sa 10-year solid waste plan na management plan natin na nung nakaraan po ay hindi lang po naipasama yung attachment na ito po ay aprobado na. Ayan. Pero ngayon po, bilang tagapangulo po ng Committee ng Environment, ako po ay nag-uulat ng pag-aproba ng National Solid Waste Management Commission sa 10 taong Solid Waste Management Plan ng Tagkawayan mula 2023 hanggang 2032. Ang deliberasyon ay sinagawa noong December 5, 2024 sa pangunguna ni Mayor Carlo Eliasar kasama si Ms. Mabel Rosana at ang buong miyembro ng MENRO team. Kasama sa panel sina Commissioner Crispian Lau, pangalawang tagapangulo ng National Solid Waste Management Committee, Ms. J. Abella ng DILG, Engineer Reynaldo Esguera ng Department of Science and Technology, Mr. Marlon Pareha ng NGO Eco Waste. Ang plano ay nakatuon sa tamang pamamahala ng basura sa susunod na 10 taon, kabilang ang waste segregation, material recovery, at education sa komunidad. Nais ko pong irekomenda ang agarang pag-aproba sa Sangguniang Bayan ng planong ito upang simulan ang hakbang para sa isang malinis at luntiang bayan ng Tagkawayan. Kaya ako po ay nagpapasok ng isang resolusyon adopting the 10-year Solid Waste Management Plan of Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon, year 2023 to 2032. Adoption of a 10-year Solid Waste Management Plan 2023 to 2032 ay pinangalawahan po ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Salamat. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Kung wala na pong mungkahi, ang ating mga kasamahan ay hinihiling ko na po ang pagsasara ng ating pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating pong regular na pagpupulong ay atin na pong sinasara.